Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Sa tanang buhay ko ay hindi ko lubos akalaing mararanasan ko at ng kapatid ko ang isang kababalaghang magpahanggang sa ngayon ay hindi maalis sa aking isipan. Mapagpalang araw Sir Chris at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Darwin. Kasalukuyang naninirahan dito sa isang baryo sa Ormoc, Leyte kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko. Nais ko lang ibahagi sa inyo ang isang pangyayari noong dekada 90. Nang mga panahong iyon ay nasa edad 18 pa lamang ako. Isang beses, habang nakaupo ang kapatid kong si Ate Amanda sa may balkonahe, ay nasipat ko ang matandang babaeng nakatayo sa tawid ng kalsada habang hindi inaalis ang pagkakatitig nito sa kapatid ko. Maya-maya pa ay napansin kong iika-ikang naglakad ang matanda patawid sa kalsada. At nung makalapit na sa bakuran ay narinig kong tinawag nito si Ate Amanda. Tumayo si Ate Amanda at naglakad papalapit sa matanda. "Bakit po manang? Ano po ang kailangan nyo?" Magalang na tanong ng kapatid ko sa matanda. Ngumisi naman ang matanda at nagtanong. Hindi ko alam kung ano ang tinanong nito sa kapatid ko. Gawa ng medyo mahina ang boses ng matanda. Nang mga sandaling yon ay bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Kaya naman sandali kong iniwan ang ginagawa ko at naglakad na papalapit sa kanya. "Ate, ano daw po ang kailangan niya?" Agarang tanong ko kay Ate Amanda nang makalapit ako sa kanya. Saglit na nilingon ako ni Ate Amanda at nakangiting nagwiwika ng, Wala bunso. Tinatanong lang ng Ali kung saan nakatira si Aling Nelia." "O ganun po ba?" Sambit ko at nilapitan na silang dalawa. Sinabi ko sa kapatid kong pumasok na siya sa loob ng bahay at ako na ang kakausap sa matanda. Alam ko rin naman kung saan ang bahay ni Aling Nelia. Tinanong ko ang matanda kung kaano-ano niya si Aling Nelia. Kung gusto niya ihatid ko siya. Tipid na ngumiti ang matanda at nagwikang siya na lang daw ang pupunta sa bahay ni Aling Nelia dahil naituro naman daw sa kanya ni Ate Amanda ang bahay nito. Siya, sige po. Kayo ang bahala kung ayaw niyong ihatid ko kayo. Saad ko sa matanda. Pero teka lang po. Hindi niyo pa po nasagot ang... Hindi ko na natapos ang sasabihin nang makita kong naglakad na palayo ang matanda. Napapailing na lamang ako habang naglalakad pabalik sa loob ng bahay. Ang labo naman ng matandang yon. Nagsasalita pa nga lang ako Umalis na kaagad. Sambit ko sa sarili. Sa paglipas ng mga araw Sir Chris, ay nalaman kong nanay pala ni Aling Nelia ang matanda. Nakitira ang matanda sa bahay ni Aling Nelia. Gawa ng sapilitang pinalayas umano ito sa bahay na tinitirahan. Base na rin sa mga tsismisang naririnig ko sa mga kapitbahay. Kawawa naman pala ang matandang yon. Wika ko pa sa sarili matapos kong mapakinggan ang pag-uusap ng mga tsismosang kapitbahay. Bigla tuloy akong nakonsensya nang maalala ko nung unang kita pa lamang sa matanda ay hinusgahan ko kaagad ito ng kung ano-ano. Kinagabihan, habang kumakain kami ng kapatid ko, ay tinanong ako ni Ate Amanda kung narinig ko ba raw ang bali-balita sa labas ng bahay. "Anong balita, ate?"
Alam mo namang may iba akong pinagkakaabalan eh. Kaya wala akong alam sa mga nangyayari dyan sa labas ng bahay natin. Kunot noong wika ko sa kanya. Diretsahang sinabi niyang balita sa buong baryo na simula na dumating ang ina ni Aling Nelia ay marami na ang mga kababalaghang nangyayari. Gabi-gabi na lamang may mga umaalulong na aso at may mga kalabugan sa bubungan ng bahay ni Aling Lourdes tuwing sumasapit ang hating gabi. Mayroon din umanong nakakakita sa matandang si Lola Gloria, ang ina ni Aling Nelia, na nakatuwad sa likuran ng bahay nila Aling Lourdes. Kaya naman malakas ang kutob ng mga kababaryong ang matandang yon ang dahilan ng mga kababalaghang nangyayari. Kumbaga pinaghihinalaan ng mga kababaryong isang aswang ang matanda. Baka may hinahanap lang ang matanda doon sa likuran ng bahay, kaya nakatuwad yun doon. Wika ko sa kapatid ko. Napangiti naman ng sarkastiko ang kapatid ko at nagsabing napaka-imposible naman daw na mapadpad sa likuran ng bahay ni na Aling Lourdes ang matanda. Para lang may hanapin. Isa pa, ano ang bagay na hinahanap noon sa likuran ng bahay ng ibang tao at bakit nakatuwad ito? Nagkibit balikat na lamang ako at hindi na sumagot pa. Kinahapunan ng araw na yon, kasalukuyang naglalakad ako pa uwi ng bahay namin nang makita kong muli na namang nakatayo ang matandang si Lola Gloria malapit sa harapan ng bahay namin. Ngunit sa pagkakataong yon ay nakatitig siya sa dalawang babaeng nakaupo sa may balkonahe ng bahay namin. At iyon ay sina Ate Amanda at ang matalik na kaibigan nitong si Lorena, ang anak ni Aling Lourdes. Habang marahan akong naglalakad upang hindi mapansin ng matanda, napakunot noo ako at nagtataka. Sapagkat nakita kong pailalim kong makatingin ang matanda sa dalawang babae at walang tigil sa paglunok ng laway na para bang takam na takam ito na animoy pagkain ang tinititigan. Napansin kong titig na titig siya kay Lorena, partikular na sa tiyan ng dalaga. Noong medyo makalapit na ako, ay gayon na lamang ang pagpigil ko ng hininga. Sa kadahilan ng sobrang baho ng matanda at hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng amoy yon. Maya-maya pa, marahil ay naramdaman ako ng matanda, kung kaya't mabilis na lumingon ito sa akin at pagkatapos ay nagmamadali ng maglakad palayo. Napapailing na lamang ako at dumiretso na lamang ng paglalakad. Nang makarating na ako sa bahay, ay napansin kong panay ang pagpupunas ni Lorena ng pisngi habang inaalo naman ito ng kapatid ko. Narinig ko pang sinabi ni Ate Amanda sa kaibigan nito na kung gusto nito ay sa bahay na lamang muna ito magpalipas ng gabi. Sunod-sunod namang umiling ang dalaga at sinabing mas lalong magagalit ang kanyang ina kapag nalaman noon na naroroon siya sa bahay namin. At baka mamaya ay madamay pa umano ang kapatid ko sa galit ng kanyang ina. Saan ka naman pupunta? Ayaw mo naman umuwi sa inyo. Pag-aalalang tanong ng kapatid ko. Bahala na. Siguro doon muna ako sa bahay ng tiyahin ko magpapalipas ng gabi. Tugon ni Lorena. Bago umalis ang dalaga, ay nakiusap itong iwan muna ang mga gamit nito. Babalikan na lamang daw ni Lorena kinabukasan. Pumayag naman ang kapatid ko at sinabihan si Lorena na wala namang problema. Basta kung may kailangan ito, ay magsabi lamang sa kanya. Tutulong siya hanggat may maitutulong. Nang makaalis na nga ang dalaga, ay ipinasok ni Ate Amanda sa silid niya ang mga gamit ng kaibigan niya. Matapos niyang gawin yon, ay tinanong ko siya kung bakit umiiyak ang kaibigan niya at kung ano ang problema nito. Napabuntong hininga naman si Ate Amanda bago nagsalita. Ayon sa kanya, buntis ang kanyang kaibigan at nalaman nung ina nitong si Aling Lourdes.
Kaya galit na galit ito dahil sa pagkakaalam ni Aling Lourdes ay walang nobyo si Lorena. Nakiusap pa ang kapatid kong huwag maingay dahil baka mamaya ay makarating pa kay Aling Lourdes na dumaan sa bahay namin ang anak nito. Nang sumapit na ang gabi, habang nagpapahinga kami, bigla na lamang sumigaw ang kapatid ko mula sa silid nito. Mabilis akong napabalikwas ng bangon at tumakbo papunta sa kwarto niya. Pagkabukas ko ng kwarto niya, ay ganun na lamang ang hilakbot na naramdaman ko, Sir Chris. Sa kadahilanang nakita ko ang isang napakapangit na nilalang ang nakasampa sa bintana ng silid ni Ate Amanda. Nakamulagat ng mga matang namumula at walang tigil sa paglalaway habang naglalabas ng nakakakilabot na mahihinang pagsinghap na animoy asong nagsusuka. Mabilis ko nang tinawag ang mga magulang ko habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Wala pang ilang segundo ay pumasok na ang mga magulang ko. Bitbit ni tatay ang tabak na palagi niyang ginagamit sa pagtatrabaho at walang ano-ano'y nilapitan niya ang aswang na kasalukuyang nakasampa pa rin sa bintana. Pagkahataw niya ng taga sa nilalang ay mabilis namang iyong tumalon palabas. Subalit bago pa man makatalon ng aswang ay natamaan iyon ni tatay sa mukha. Kung kaya't grabe ang pag-atungal ng aswang habang nananakbo papasok sa talahiban. Tumalon naman ng bintana ang aking ama at sinubukang habulin ng aswang. Ngunit sumigaw ang aking ina at sinabihan itong wag nang habulin pa ang aswang dahil baka mamaya ay siya naman ang mapaano. Hindi na nga tumuloy si tatay sa pagsunod sa aswang. Sa halip ay bumalik siya at galit na galit. Diretsahan niyang tinanong ang kapatid kong babae kung buntis ba ito. Magsabi lamang ng totoo dahil kilala umano namin siya. Ayaw na ayaw niyang nagsisinungaling kami sa kanya dahil talagang malilintikan kami sa oras na malaman niya ang totoo. Sunod-sunod namang umiling ang kapatid ko at sinabing hindi siya buntis. Papaano daw siya mabubuntis gayong wala naman siyang nobyo? Kung ganon, bakit tayo inaswang? Gigil na tanong ng aking ama. Dahil ayon sa kanya, hindi naman kami basta-bastang pupuntahan ng aswang dahil wala namang sanggol at higit sa lahat ay wala namang may sakit maliban na lamang kung may buntis. Bigla kong naalala ang kaibigan ni Ate Amanda na si Lorena. Naisip kong baka napagkamalan ng aswang na buntis si Ate Amanda dahil sa nasa loob ng kwarto ni Ate Amanda ang mga gamit ni Lorena. Hindi na nga ako nagdalawang isip pang sabihin sa mga magulang namin ang tungkol sa kaibigan ni Ate Amanda. Di bali nang magalit siya, gawa nang nangako ako sa kanya na wala akong pagsasabihan tungkol sa pagbubuntis ng kanyang kaibigan. Matapos kong sabihin yun, ay tsaka pa lamang kumalma ang aking ama at nagwikang, marahil ay nagkamali lamang ng biktima ang aswang na yon. Nalalanghap pa siguro noon ang amoy ng buntis sa damit ng kapatid ko dahil niyakap ni Ate Amanda si Lorena bago iyon umalis at natulog lamang nang hindi nagpapalit ng damit si Ate Amanda dahil nakalimutan niya umano. Sinabi ko rin sa kanila ang tungkol doon sa matandang bagong saltang nahuli kong titig na titig kay Lorena. Kinabukasan nga, Sir Chris, ay pinuntahan namin ang bahay ni Aling Nelia. Hinanap namin ang kanyang ina, subalit hindi na namin iyon naabutan pa. Dahil ayon kay Aling Nelia, maagang umalis ang kanyang ina at hindi na babalik pa sa baryo namin. Napamura naman ang aking ama at nagbantang sa oras na makita niya raw o malaman niyang bumalik pa sa baryo namin ang ina ni Aling Nelia, titiyakin niyang uuwi iyong wala ng buhay sa lugar na tinitirhan nito.
Magmula naman nang mangyari ang kaganapang yon, Sir Chris, ay hindi na kami muling nakaranas pa ng mga kababalaghan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po.